At kaugnay ng balitang yan, bumuo na ang Office of Civil Defense ng task group na tututok sa kalagayan ng San Juanico Bridge. Ipinagbabawal na sa tulay ang mga sasakyang nasa 3 tons pataas at maging ang pedestrian traffic. Si Isaiah Mirafuentes sa detalye. Taong 1973, sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nang itayong higit na 2 kilometrong tulay na nagdudugtong sa Samar at Leyte. Dahil sa San Juanico Bridge, umangat ang ekonomiya ng dalawang probinsya dahil napabilis ang pagbiyahe ng mga kalakal at nagpalago ng turismo. 5 dekada na itong nakatayo, kaya apektado na rin ang tibay ng dating pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Ipinagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tingnan ang structural concerns ng San Juanico Bridge. Kinumpirma ng DPWH ang structural damage sa tulay kaya isa sa ilalim sa rehabilitasyon. Bumuo na ang Office of Civil Defense ng task group na tututok sa kalagayan ng tulay. Ipinagbabawal na sa tulay ang mga sasakyan nasa 3 tons pataas at maging pedestrian traffic. Ito ay para maiwasan ang aksidente na posibleng mangyari sa tulay. Nilinaw naman ng OCD na walang kinalaman sa pagbagsak ng tulay sa Isabela ang pagsasaayos sa makasaysayang infrastructure. To be fair, ang pagsusuri sa San Juanico Bridge ay nag-umpisa last year pa. Hindi ito knee-jerk reaction doon sa pagbagsak doon sa Isabela. So ito lang ay, kumbaga yung resulta ay nailabas itong kamakailan. At dito natin napag-alaman na mayroong pag-aalala dun sa structural integrity. Kung kaya't, again, sa utos ng ating Pangulo, hindi na pwede talagang maulit yung nangyari sa Isabela. Para hindi maapektuhan ang komersyo, magtatalaga ang OCD ng RoRo route na masasakyan ng mga motorista na hindi papayagan sa San Juanico Bridge. Ito ay may biyaheng mula Ormoc, Leyte, papuntang Calbayog City at Tacloban, Leyte, Tubasay, Samar. Hanggat maaari ay huwag maputol ang commerce, Huwag din maputol yung karapatan ng ating mga kababayan maglakbay. Habang nagpapatuloy ang implementasyon ng protocol, papatibayin ng DPWH ang tulay ng San Juanico. Tatagal ang rehabilitation ng bridge sa loob ng 1 hanggang 2 taon. Kaya hiling ng pamahalaan na pangunawa para na rin sa kaligtasan ng mga dumadaan sa tulay. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.